Hello everyone! So our topic for today is yung regulation sa pagkuha ng special visa as a caregiver dito sa Israel. So our topic for today is yung regulation sa pagkuha ng special visa as a caregiver dito sa Israel. So i-recap ko lamang. So, dito kasi is yung talagang pag-i-stay mo is until 4.3 years which is regular visa. But, nagkakaroon kasi ng special visa once na ikaw ay na-reach mo yung 5.3 years. Kasi, sa isang vlog ko, kasi in-explain ko yung caregiver rights na andun lahat kung tutusin yung mga rights ng mga caregiver. Pero dito ngayon is yung application kung paano yung regulation sa pag-apply ng humanitarian visa or the special visa. So, nag-print ako, nag-email ako sa source ko doon sa Kalooban para mas madali nating maintindihan kung ano ba yung at kung paano ba mag-apply ng special visa at ano yung mga nakapaloob dito. So, base dito, yung regulation for caregivers for humanitarian visa, ito yung mga rason para mas maisala-alang-alang natin yung pag-a-application at para meron din tayong alam para sa pag-a-apply ng special visa dito sa Israel. So once na na-reach mo na yung 5.3 years dito sa Israel, pwede ka pa mag-apply ng application ng special visa or humanitarian visa, depende sa mga cases. So, okay, so but before that, you need to subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Chris TV. And don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So, yung mga direct hire kasi, at least 6,000 NIS per year. Yung mga nada-direct hire per year ang na-hire dito. So, dito, ang nakalagay, direct hiring for caregivers can save 500 to 2,000 NIS each month. So, kasi 6,000 dati ang bayad sa pagbabayad noon. 6,000 NIS. So, the new regulation as request, nagkaroon kasi noong 2014 nag-start yung special visa. Noong January 12, 2014 nag-start yung sa special visa. So, ito yung mga requirements or mga conditions for extending visa. The condition for submitting a request in accordance with the regulations are the person being taken care of, the caregiver or the employer or the patient must have an employment permit which is active and not used by another caregiver. Valid for the employment of foreign workers in the caregiving sector dapat. So the request should be submitted through the original request form only and should be signed by the employer and immediately a family member on that in the employer's legal executor. So yun yung mga condition na kailangan. So dapat yung pag-a-apply ng special visa is depende kasi yon kung ang alagaan mo is special visa na ba or hindi. Kung ikaw naman kasi bilang isang worker, dapat ikaw ay ma-reach mo na yung 5.3. Pag na-reach mo na yun at namatay ang amo mo or dinala sa Betabot, that's the time pwede ka mag-apply ng special visa as regular job. Regular na matanda ang iyong alagaan once na namatay or nila sa Betabot. Pero kapag hindi naman siya, okay, ikaw nag-resign or nag-release, is ibang usapan naman yon. Kahit 5.3 ka, is mahirapan kang humanap ngayon ng special visa kasi gawa ng may time na talagang yung rules na nandun, na kailangan mo pa rin yon, na kailangan mo talaga siyang sundin yung mga rules na nandun. Once na na-release ka or nag-resign ka, during 5.3 years to 8 years is ikaw lang ay pwedeng tumanggap. Kung ikaw ay nag-resign o nag-release, pwede kang tumanggap ng 67 years old and below at kailangan is handicap or disabled. Pero kapag naman ikaw ay 5.3 to 8 years na namatay ang amo mo o dinala sa Betabot, that's the time pwede ka pang makakuha ng regular na matanda or regular special visa. Okay? So, ito yung mga documents from the employer. A letter, ito yung letter yung galing sa employer. A letter from the reason, explaining the reason for extending the license must be attached to the request and signed by the employer, patient, an immediate family member, or the legal guardians. The letter must explain exceptional humanitarian reason
and need for foreign caregiver. Okay? So, naandun dapat yung professional opinion by writing the certified doctor. So, i-explain ko na lang to ng mas madali. Ito yung kailangan. So, yung mga document na galing dapat sa employer is yung sulat na manggagaling sa employer is yung sulat galing sa matanda na talagang kailangan nilang kumuha ng taga-alaga na special visa or humanitarian visa. Tulad ng sa case ng sa akin, ALS siya. So, 69 years old. Na-aprobahan ako doon kasi dinala sa Betabot ang alaga ko on that time. Pero, gumawa ang anak ng sulat, almost 2 pages, at doon lahat inisinulat ang yung mga pangangailangan ng matanda. Una, hindi na kumakain. Si Lolo, hindi kumakain mag-isa. Ako lahat ang nagsusubo. Lupay-pay na yung kanyang kamay at paa, kaya kailangan talaga ng special visa na caregiver. Then, kukuha ngayon dapat din ng sulat galing sa social worker ng iyong aalagaan. Which is, ang nakalagay doon is yung sulat na ng social worker na sa katunayan is kailangan talaga siya ng taga-alaga. And also, kailangan din ng sulat galing sa doktor niya, sa kanyang family doctor. Kasi, nakalagay dito, di ba? A letter by the doctor who cares the employer should be attached by the request. They must be explained kung ano yung medical history ng matanda at kung ano yung medical situation o recent or current medical situation ng matanda. So, lahat ilalagay yun ng matanda. 3 ang magiging sulat. Siyempre, yun yung, at saka yung isa naman kasi, yung isa rin na manggagaling sa the employer is yung consent naman na galing sa employer na siya talagang kailangan. So, bali 4. Yon. Una, yung letter explaining the reason na kailangan kumuha ng lisensya. Pangalawa is yung opinion na certified doctor, certified nurse, at saka social worker. Pangatlo, yung sulat galing sa iyong sa family doctor ng matanda. At saka na nakapaloob doon or ina-explain ng doktor yung medical history at yung current medical situation ng alaga mo. At syempre, yung consent form manggagaling sa employer o yung legal guardian ng iyong magiging employer. So, yon ang 4 na documents na kailangan ng mga employer pag mag-a-apply ng special or humanitarian visa. So, dito naman, ang atin naman is yung document from the worker. Una, yung declaration from the foreign worker, signed by the lawyer. So, gumawa ako noon. So, bali, papakita ko sa inyo. Meron ako noon kung tutusin. Bali, is, ito yon. So, guys, ito yon. Ito yung declaration na nagaling sa nagaling sa abogado. Ito yung galing sa abogado ko. So, nagbayad ang amo ko doon ng 300 shekel. So, magtatanong yung abogado ang agency kung sino ba ang magbabayad nun. Pero, syempre, sabi ng aking ahensya, anong agency ko is, ganito lang yan. Kailangan nyo siya at kailangan din ikaw. So, give and take ang mangyayari. So, minsan, kapag kuripot yung matanda, is half-half ang babayaran nyo. 150 kayo. Pero depende naman, kung gusto mo naman na kayo makamenos 137 shekel lang sa public attorney, sa public lawyer, kaso pipila ka pa doon. So, nag-private na lang ako, which is 300 shekel para hindi na hassle sa time kasi kailangan ko na yung declaration na magagaling sa lawyer. Yun. Na dapat yun naka-English at naka-Hebrew. If the worker understand either the language, should be attached in another language. And dapat talaga is naka-notarize yun. So, yun naman sa akin is tinataka ng lawyer at may resibo naman yun. The workers agree to the request of the employer and exceptional or extension of the visa. So, the worker understand that he decided to cancel the visa if the requirement or resign. So, pagka ganun, ang nakalagay kasi doon is, ang naka-declare kasi doon sa sulat na yun is, ikaw ay pumapayag na kapag tinanggap mo ang trabahong to, once na namatay yung magiging amo mo, ng pagkalipas matatakan ka, is ikaw ay talagang automatikong uuwi na ng Pilipinas. So, hindi ka na pwedeng manghanap ng
panibagong employer. Yun talaga ang nasa batas. But mostly, yung iba nag-extend dito kasi sa kali na baka makahanap pa uli ng SB2. Pero putok sa buwan ang mga ganong bagay sa pagbibigay ng special visa na pangalawang beses. So, talagang suwertehan. Yun nga lang kung talagang pupunta ka dun sa malalayong lugar, yung mga peripheral areas, which is talaga na-approve naman pag mga ganong bagay. At talaga approve kung talagang 188% na yung matanda. Okay? So, once naman na denied, alis ka na talaga once na na-denied yung, kasi ang pag-apply naman ng special visa, hindi naman talaga, kailangan mo rin tingnan yung iyong case to case basis kasi nangyayari. So, dapat kailangan mo rin alamin yung mangyayari. Okay? Kailangan mo rin alam. Hindi mo naman agad approve agad yun pagka ganon. So, ganon. Tapos, yung declaration detail, workers from the following situation outside of Israel naman, merong ganun kasing nangyayari kapag ikaw na may outside Israel, diba? So, assign permission from the doctor, so kailangan may request din yun. Once na ang iyong magiging alaga is aalis ng bansa, is kailangan din may consent din yun at may permission at may professional license. Once na ang iyong alaga is palabas ng bansa, kasi special visa ka na on that time. Okay? So, ito na yung mga dahilan kung bakit talaga nadideny yung request for a special visa. Kung ang employer ay walang permission na valid or active or unoccupied by another employer. So, yung walang kapasidad na magproseso ng special visa. Kasi minsan yung iba, hindi sila makakuha ng regular visa kasi gawa sa kasong ganito, kulang pa yung percentage na dapat siya ay special visa. Okay? So, at saka yung worker is if the worker to whom employer or patient wants to get visa did not enter Israel with a valid permit or did not work with B1. So, kailangan, yun din ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka ma-approve kasi may time na ang tagal mo na kasing nag-overstay kasi hindi ka na rin natataka ng B1 kasi hindi ka nag-enter sa Israel. Yung parang TNT or nag-crossover ka dito sa Israel, hindi ka talaga mabibigyan pagka ganon. So, at saka yung if the worker already had a special visa for another employer before, so ang nakalagay talaga is hanggang SB1 lang talaga. Ang SB2 is putok sa buwan. Talagang pag talagang may kapit, yun ang sinasabi. Kapag talagang may kapit, yun nabibigyan talaga ng SB2. At saka syempre, yung mga documents na hindi na-i-apply nila agad at hindi nako-comply nila yung mga documents, talagang doon madi-denied agad. Okay? So, yung expedited deliberation as a rule request will not be accepted special laba. Balik tayo ngayon. So, kasi naputol. So, as a summarize kasi, isa-summarize ko na lang according sa aking experience. Okay? So, according sa aking experience is, nung namatay ang aking amo, nung ako ay nirelease ng aking amo dahil siya nga ay nananakit, tapos dadalhin daw sa Betawot, which is hindi naman dinala sa Betawot, nirelease ako 4.6 years ako dito sa Israel on that time. June 2019. May 2019 ako na-release. June ang effectivity kasi may 1 month notice pa. So, on that time, kailangan kong tapusin yung 1 month notice ko para talaga mabayaran ako ng lahat ng severance pay. Okay? So, on that time, nagkaroon ng bagong batas which is once na na-reach mo ang 4.3 years to 5.3 years, you are entitled to undergo a reliever visa. So, on that time, meron akong, kung 4.6 to 5.3, meron pa akong 6 months na pagiging registered reliever. So, ikaw yung magre-relieve sa mga magbabakasyon. So, nag-start ako ng August 21, natatakan ako as registered reliever visa. Ang nakalagay doon is hindi B1, which is 51 to 63 months ang nakalagay doon. So, ma-expired ang aking registered reliever visa noong February 19 ang aking visa dapat. Pero, nung natapos ko ang registered reliever visa ko is March 1 kasi nag-extend ako ng 1 week kasi yung aking relievan is nagpa-extend ng 1 week. So, on that time, nung ako ay mag-a-apply na kasi sa registered reliever is panibagong usapan yon. So,
dapat 1 month lang yung ipaghahanap mo. So pag nakalampas ka ng 1 month, hindi ka na pwedeng bigyan ng registered reliever. So in just 1 month, binibigyan ka ng taning na maghanap ng mga magbabakasyon at ikaw ang magre-relieve. Kahit saang area pwede kang mag-relieve. At saka dapat kukuha ka ng certificate of registration before ka mag-apply, before ka magsimula ng trabaho as registered reliever. So nung March 1, wala, tapos na ang trabaho ko, kailangan ko na mag-apply ng special visa. So on that moment is, nung nag-a-apply ako, medyo okay naman. Wala talaga ako makuha on that time sa Jerusalem. Then biglang nag-lockdown nga nung March 15. So ang visa ko is hanggang March 1 lang yung sa aking visa on that time. Then hanap ng nag-a-apply ako time to time sa mga agency, pero nag-lockdown. Kaya na-lockdown ako ng almost ng 3 months. 3 months to 4 months na lockdown ako sa Jerusalem. So buti naman meron ako nagastos on that time sa aking huling nare-reban is naswertahan ko rin kasi binayadan yung lahat ng insurance ko until October 21, 2020. Bayad yon. Updated siya. Nagbinayaran niya ako. Then pinasahod niya ako ng maayos at binigyan pa ako ng matana on that time o yung regalo. So pasalamat ako dun sa dati kong amo na nireliban. Thank you sa iyo. Then lahat ng agency talaga is in-applyan ko na ng pag-apply doon. In-applyan ko na talaga lahat ng agency at wala silang maibigay kasi overpopulated na daw ang mga caregivers sa Jerusalem kaya hindi ma-approve. Pero syempre ang hirap manghanap doon sa stagnant na, kaya ang laging malimit na sinasabi ng agency sa akin is kailangan ko daw na umalis ng Jerusalem para makahanap ako ng trabaho. So 4 months na kasi tuloy-tuloy yung lockdown, nagbago yung batas. Meron lang dapat akong 90 days para maghanap ng trabaho kasi nga ako ay special visa. On that time, nagkaroon ng bagong batas which is ginawa nilang 4 months or 120 days yung ipaghahanap namin. So kahit anong tagal, talagang hindi ko inubos yung 120 days. Before ako mag 4 months na natenga ako sa flat, is nakahanap ako sa isang online site at doon ko nakita ang itong alaga kong special visa, which is ang cases is ALS o yung amyotrophic lateral sclerosis o yung nagkakaroon siya, yung nagde-degenerate yung muscle function niya. So sa ganong cases is pasok talaga ang akin, pero sabi nga ng mga ibang agency hindi na daw ako makakakuha kasi nirelease nga daw ako ng amo ko at saka paubos na daw yung 120 days. Pero ito nga't kailangan ng alaga ko ng taga-alaga ng inalagaan ko, kailangan talaga ng taga-alaga o ng metapel o caregiver. So ngayon ini-apply nila. Ang tanging idiniman ko lang sa kanila i-process ng 2 linggo at kung hindi iaalis ako at mag-go for good na. Pero on that time talagang after 2 weeks lumabas ang resulta at approve naman. Masalto at saka thanks ka talaga, binigyan ako ng pagkakataon na talagang dire-diretso yung proseso. Then before 1 month natatakan agad ako ng special visa, which is ang nakalagay is B1 or nakalagay pa rin ako sa central area or area 2. So sa isang araw ko naman i-explain ngayon yung mga area by area kung paano ba yon, yung kung saan kang area. Okay? Bali, nagpa-happy lang ako na-explain doon sa vlog ko na 1 hour. So, kung gusto nyo makita, doon nyo na lamang po tingnan sa isa kong vlog. So, dito sa special visa, is pasalamat ako at nabigyan ako ng special visa. So, 5 years, 5.3 years to 8 years is pwede kang tumanggap ng regular job na matanda kung ikaw ay namatay ng amo or nirelease ka dahil dito na sa betabot. Pero kung ikaw naman ay nag-resign, meron naman yung panibagong batas doon na nakapaloob, which is handicap or disabled. Pagdating mo naman ng 8 years to 13 years, you are entitled naman sa 188%. Pero kung ikaw naman ay sa special visa at kahit pa rin ikaw ay 8 to 13 years, you are entitled pa rin sa special visa, which is 188% kasi yun ang bagong balas ngayon. So dahil nga pandemic ngayon, binigyan na ng pagkakataon na ang paghahanap ng trabaho is 120 days sa paghahanap ng mga metapelative, ng mga metapel, ng special visa or humanitarian visa. So sa awa ng Diyos, binigyan ako
nabigyan ako ng special visa dito sa Kiryat Bialik sa aking amo. Pasalamat talaga ako. So guys, sana meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon, which is yung regulations at yung mga document na kailangang ma-comply ng ating employer at ng worker bago mag-apply ng humanitarian visa or special visa. So, sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Chris TV. And don't forget to hit the bell button para laging updated sa aking mga upcoming videos. Okay, so mega shoutout nga pala dyan sa aking mga friends sa Jerusalem at ang aking family sa Rosario, Batangas. Syempre, mega shoutout din sa aking mga new friends at saka yung mga new subscribers ko dyan sa aking, dito sa aking YTC. Thank you sa inyong lahat. Sa lahat ng mga suporta, thank you. Hindi ko na kayo isa-isahin. At salamat dahil nagkakaroon ako ng time na may pagkaabalahan kasi ngayon yung pandemic. So talagang nadating sa stage na talagang nai-stress ka dahil wala kang day off. So sana dumating pa yung oras na o panahon na tipong mas marami pa akong ma-share sa inyo na mga tips or yung mga buhay caregiver ko dito sa Israel. So guys, thank you so much and love. Thank you for watching. Please subscribe and hit the bell button, like and comments. Chris TV.